Science Pinoy here with Teacher Ray. Alamin natin kung papaano nabubuo ang mga bagyo. Ang mga bagyo, na kilala rin bilang tropical cyclone, ay nabubuo sa ibabaw ng mainit na tubig ng karagatan. Karaniwang sa temperatura na higit sa 26.5 degrees Celsius, mga 80 degrees Fahrenheit. Ang proseso ng pagkabuo nito ay may ilang mahahalagang hakbang, Point 5. Una, pagtaas ng mainit at mamasamasang hangin. Habang tumataas ang mainit at mamasamasang hangin sa ibabaw ng karagatan, lumilikha ito ng mababang presyon malapit sa ibabaw ng dagat. Ikalawa, pagbuo ng sentro ng mababang presyon. Dahil sa pagtaas ng hangin, mas maraming hangin mula sa paligid ang pumapasok at umiinit at nagsisimula ring tumaas. Sa patuloy na proseso na ito, nabubuo ang isang sentralisadong lugar na may napakababang presyon. Ikatlo, kondensasyon at pagbuo ng ulap. Sa pag-akyat ng mainit na hangin, ito ay lumalaki, kaya't ang kahalumigmigan ay nagiging ulap at naglalabas ng nakatagong init. Ang init na ito ang nagpapalakas pa sa sistema na nagpapataas ng mas maraming hangin at nagpapalakas ng bagyo. Ika-4, pag-ikot dahil sa ikot ng mundo. Ang Coriolis effect na sanhi ng pag-ikot ng mundo ang nagbibigay ng pag-ikot sa bumubuong bagyo na nagiging pakaliwa sa Northern Hemisphere at pakanan naman sa Southern Hemisphere. At huli ay pagpapalakas. Hanggat nananatili ang bagyo sa ibabaw ng mainit na tubig, patuloy itong kumukuha ng enerhiya at kahalumigmigan, kaya't lumalakas ito, mas bumibihis ang hangin, at nagkakaroon ng malinaw na mata sa gitna. Kapag ang bagyo ay nakarating sa kalupaan o napunta sa mas malamig na tubig, nawawala ang pinagkukunan nito ng enerhiya, kaya't humihina ito dahil hindi na makakakuha ng init at kahalumigmigan mula sa karagatan. Ang mga bagyo ay maaaring magdala ng matinding pag-ulan, malalakas na hangin at storm surge na nagdudulot ng pagbaha at malawakang pinsala, lalo na sa mga baybaying lugar. Ngayon alam mo na kung paano nabubuo ang mga bagyo. Credits, Science Pinoy with Teacher Ray.